mga kabale natin sa Pampanga na imbag na bigat sa mga kakabsat natin sa Nueva Ecija. At good morning sa lahat ng mga kamisis at kapatid natin. Sa lahat ng sulok ng mundo at dito sa studio, ito ang Face to Face with Ate Coring. Oh, handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? Matinding krisis sa langis, ramdam na natin ang epekto sa bulsa. Kumusta kaya ang mga tsuper at mga kamisis natin? Bayong na mula sa patapon na plastik ng chichirya, pwedeng pang negosyo. Tapsilog o pares, hindi na ninyo kailangang pumili dahil parehas naming ihahain yan mamaya. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Ang krisis natin sa pagbabudget, ramdam mo ba ang marites ng Barangay Laila Chicadora? Ako, Ate Coring, damang-dama ko yan. Pati yung katawan ko nagkikrisis na rin sa uhaw. Hindi na kinakaya talaga ng 8 glasses of water. Kailangan 2 litro na. Oo, dahil ang init ng panahon bigla. Biglaan, ano? Oo, naglalawa yung buong katawan ko. O, ito naman ang problema. Dahil Lapot-lapot. tumaas ang presyo ng gas at diesel, kerosene, tumaas na rin ang presyo ng kuryente. Ay, naku, totoo ka dyan. Kaya nga Diba? siguro lapot-lapot ako, Ate Coring, kasi nga, nagtitipid na ako. Oo, pay-pay pa more. Yeah, sa isang banda, gaganda ang mga ganito natin. Hindi na siya laylay chikadora after. Oo nga, pero kaya natin yan. Pagdasal natin matapos Yes. na yung gera doon sa Middle East. Love O, and eto love. naman. Paano naman kaya siya naapektuhan ng matataas na binabayaran ngayon? Tambay ng barangay na Pogi, Ryan Santiago. Good morning po! Ano yan? May dala po akong board. Board. Kasi bored ako sa bahay, kaya pinuntahan kita, Ate Coring. Nako, ano ba yan? Sino ba nagtuturo kay Ryle ng mga ganyan? Tatay ko po. Ito naman po ang gusto kong hiraman ng pakpak para tipid na sa gas ang ating Pera Godmother. Pero ang kanyang rota sa paradahan, ang tricycle naman ang kanyang pinili. Sino ba ang sinadya mo dyan para sa 5K for you? Kunyari lang bibigyan kita ng 5,000. Oh. Okay? Saan mo gagamitin yan? Kaninong babae? Charot. Saan mo gagamitin yan? Sa pang school po. Ay, nag-aaral ka pa? Yes po. Anong Yes po. kinukuhang course? Criminology po. Criminology. Kung bibigyan ka ng 5,000, saan mo gagamitin yan? Sa family ko po, tsaka sa baby ko po. Hawak ko ang gabi. Bibigyan ka ng 5,000. Kanino mo naman yan ibibigay? Sa nangangailangan, syempre. Si Toto, kasi masipag yung bata na yan eh. Yan. Yun kasi yun. Give to other. Ate Ida! Dito sa Marikina, nakilala ko ang isang biyudang to the rescue ng kanyang pamilya. Mag-isa niyang tinaguyod ang 5 niyang anak sa pagbilad sa arawan sakay ng kanyang tricycle. Hello, Ate Ida! Ako si China, ang iyong Pera Godmother. Ikwento mo nga sa akin kung anong nangyari sa asawa mo. Kailan siya namatay? Namatay po siya nung 2018 po. Abali po nung namatay siya, nag-continue pa rin po ako nung hanap buhay ko na vendor. So, bakit mo naisipang ikaw ang mag-drive ng tricycle niya at i-continue mo ang kanyang pagtotoda? Bali po kasi nung pandemic po, bawal na po kasi magtinda, bawal lumabas ng bahay. Medyo takot po talaga ako nung una at saka hindi ko po talaga kaya, sa isip ko hindi ko kayang mag-tricycle. Hindi nga po ako marunong nun. Ilan po Opo. ba yung total ng anak ninyo? 5 po. 5 ang anak. Ilan pa Opo. dyan ang nag-aaral? Isa na lang po yung pinapaaral ko. So, hindi ka ba nalulungkot sa asawa mo itong motor? Opo. Ikaw na yung nag-drive nito. Hindi mo siya naaalala mo, namimiss? Yun nga yung lagi kang ine-expect eh, nakasakay siya. Nakaangkas! Antara! Oy, dali, excited na ako. Ah, Kita sige, ka kay sige. Ate Coring, dadali kita sa studio para naman matuwa siya pag nakita ka. So, let's go! Sakay mo. Let's go! Okay. Go, Ate Ina! Woo! Go! Pera Godmother, where are you? Ate Coring, nandito na ako! Kasama ko si Ate Ida, ang Toda Girl ng Balanday, Marikina. Wow!
Bakit ano? Uniforme yan ng ano? Tricycle driver kasi siya at nag-iisa lang siyang babae dun sa toda nila. Ah, totoo ba? Opo. Bakit mo naman naisip maging tricycle driver? Kasi po nung namatay na po yung asawa ko, ako na lang po yung kailangan maghanap buhay para sa anak kong nag-aaral pa. Ayaw mo sa palengke. Ay, dati po kasi akong vendor eh. Oo. Pero kasi pinagbawal na po yun nung nag-pandemic. So bali nung nag-pandemic po, nag-start po ako mag-tricycle. Mas malaki naman yung kita sa tricycle. Halos parehas lang po. Ah, halos parehas. Ano ang pinakamahirap na bahagi ng trabaho mo? Ay bali po sa sa pagdadrive kasi nung umpisa, mahirap po talaga. Kasi lahat ng katawan ko masakit. Pero medyo nasanay na po talaga ako sa pagbibiyahe. Totoo, hindi ka Ngayon. nagkakasakit. Minsan po, katulad po ngayon, paus ako, may ubo po ako nung nakaraang... Ay, ganon. Opo, sa Bakit siya sobrang napili init mo? Eh kasi nga, nung nakita ko doon, paikot-ikot ako sa Malanday, aba, katabi, puro mga nagagwapuhang tricycle driver. Teka lang naman, ate, paparang, pinarang kong ganon. Pagsakay ko, kakaiba kasi bihira tayong makakita ng babaeng tricycle driver, ate ko rin. Pero eh. pakay mo talaga yung mga poging Yung mga tricycle pogi. driver. Mga toda. Para-paraan. Ikaw talaga. Hoy, karamihan sa mga yan, meron ng mga asawa, pipili ka ng mabuti. Yun lang. O, di ba? At ngayon, may mga anak na kayo, di ba? Napakolehiyo mo naman. Bali po, yung pangalawa sa bunso, nakagraduate na po. Tapos Wow. ngayon, may pinapaaral pa po ako, pag-graduate na rin po nitong Mayo. Wow! So, Nay, anong mensahe mo sa mga kapwa mo kamisis na syempre kayod araw-araw pero naitatawid pa rin? Ayun po, bali, sa mga tulad ko pong single mother, wag po tayo susuko talaga. Lalo na po yung mga pangarap ng mga anak natin. Kailangan talaga itaguyod yung pag-aaral nila. Importante yun. Opo. Para Wag po tayo magkatrabaho. susuko sa paghahanap buhay talaga. Ganun po Laban talaga. lang. Laban lang talaga yung mga nanay na katulad ko. Oo, ang kalusugan, Nay, ha? Opo. Vitamins. Oo, pambili ng vitamins, 5K for you! Meron po po ngayon. Ayan! Thank you. Ayan, para sa iyo yan. Thank you po. Thank you po. Okay, naiiyak-iyak pa si nanay. Ate Coring, meron din tayong bigay sa Ay, kanya. bomba Meron tayong talaga. grocery. Ang At saka, galing. syempre, pag Thank you. umuulan, kailangan niyo po ng kapote. Kapote! Wish ko talaga. Wish mo talaga yan? Opo. Ay, nakakatuwa naman. O, Opo, sige. thank you po. Mag-iingat ka parate Salamat at kasangga po. mo parate ang face-to-face. Thank you po. okay? Maraming salamat O, po. sino na naman ang susunod? Ako, ate ko rin, sa dami ng sinesend nila sa akin, ako hilong-hilo na, pero keep sending nga yung mga feeling nyo talagang deserving para kayo naman ang next na dadalhin ko kay ate ko rin. Ayan. Thank you. Mabuti ka pa. Kailangan ba ng gas para lumipad? Actually, ate ko rin, ngayon, kailangan ko. Pero dahil ang mahal nga ng gas, lumilipad na lang. Minsan nakahati ako para magpapalitan na lang. Ba't di na lang kami sumakay sa'yo? Parang makatipid rin kami. Alam ka namang ikaw lang nakakatipid, di dapat kami rin. Carpool. Oo, carpool tayo sa natin si ano. Kalahati lang Pero ng katawan para makatipid. Mamanananggal din siya sa gabi. Okay. So mga manonood na gustong maka 5K, paano mo sila pwedeng mapili? Eto lang, mag-post lang kayo sa inyong social media account, sa inyong Facebook and TikTok, and don't forget to use the hashtag 5K for you and face-to-face with Ate Coring. F2F with Ate Coring. Ayan, malinaw. Maraming salamat ulit sa nakaka-inspire mong kwento. Ayan, ingat sa biyahe. Ngingiti ka talaga sa mga kwento gaya ng kay Nanay Aida, no? Pero oras na para dumako naman tayo sa medyo mas nakakalungkot na realidad. Ang pagtaas ng presyo ng lahat. Hindi lang langis. Doon nagsimula. Naku, apektado tayong lahat dyan. Kahit nagsimula yan sa Amerika at Middle East, hanggang Pilipinas, umabot na talaga ang problema. Lalo na ang mga tsuper at ang kanilang mga pamilya. Kaya ang tanong, paano ngayon pinagkakasya ng mga kamisis natin ang kakarampot na budget? Po, sobrang sobra na po ang taas ng tubig, ang langi, ano ba yung gas. Eh, kami nga, nahihirapan na po kami sa pagtinda na kasi maya-maya gas, ang tumataas, araw-araw tumataas ng tumataas. Naghihigpit ka din ng paggamit kung kailangang magpatay ng mga from time to time. Yung ilaw, papatayin. Tapos din yung mga electric fan na which is kung pwede isa na lang. Lahat ng bilhin tumaas. Kailangan magsikap para makaraos araw-araw.
Marami po talagang nadidismaya dahil po sa katulad ko pong street vendor, nagluluto po ako. Ang laki po talaga ng tinaas ng gas. Iblis na tutubuin ko na po yun. Wala pa po, iblis na konti. Malaking tubo, maliit na lang nagiging tubo namin. Dahil nga sa pagpatuloy ng pagtaas ng gas. Stress to the highest level. Yung mga anak ko, tamang na lang, prito-prito. Hindi na masyadong nagsasabaw-sabaw. Kaya ko kasi tipid. Nakakawala po yung mga driver kasi minsan po wala na po silang maiuwi na kita talaga kasi napupunta na po siya sa gasolina. Tricycle driver na katulad ko, hindi pa nabigyan ng ayuda hanggang ngayon. Ngayon naman, makakasama natin ang dalawang jeepney driver na sina Tatay Benvenido Medina, si Tatay Bien, at Alan Figueroa kasama ang kanyang konduktora na misis na rin niya, si Marisa Figueroa. Hello! Parehong jeep ang inyong minamaneho, pinapasada. Okay, 23 years na kayong namamasada. Apo. 23 years. So tama ba yung mga naririnig ko na sa loob ng napakahabang panahon na yon ang pinakamahirap at pinakaipit para sa mga namamasada? Totoo po yan. Bakit? Paano nangyari yun na ngayon ang pinakagrabe? Kasi po, wala na po talaga kami maiuwi eh. Dati po, nung 80 po, nakakauwi pa po ng 300. And nag-100 po, yun po, totally 150, 100. Ngayon, nag-120 na. Kahapon bumiyay po kami, abonado pa po kami ng 50 pesos. Totoo ba? Dahil Opo. sa presyo ng gas. Ano Opo. ano ba yung jeep nyo? Diesel o gas? Diesel po. So nagtaas na rin no? Opo, 120 na po eh. Ayun, 120. So ano ba yun? Hindi nyo pag-aari yung may boundary pa kayo? Boundary po, boundary. Pagkakasyahin ng 100 piso sa 4 na miyembro ng pamilya, ano? Halos hindi na magkasya talaga. Pagkain pa lang, ubus na. Ay, hindi na po talaga magkakasya yun. Ngayon pa po na andito po sa akin yung mga apo ko. Tulad po itong pasukan, yung 4 years old ko na apo, magli5 taon. Bali, gastusin pa po sila kasi nasa akin po eh. Ang kinakain na lang daw nila ngayon ng ilang buwan? O ilang araw? 3 weeks na. 3 weeks na po kaming nagtitiis po sa noodles tsaka itlog. Kasi hindi na po namin natitikman kung ano lasa po ng manok tsaka yung baboy. Totoo. O ano pong klaseng karne. Hindi na po talaga namin natitikman. Nako, hanggang kailan kaya yan? Ikaw naman, Kabien, gaano katagal ka nang namamasada? Mga 8 years na po eh. Kasi yung nag-family driver pa po ko nung una. Tapos po, nung nag-ano na lang po, na jeep. Pagtapos ng jeep, ito nga, noong una po malakas eh, nung ang mababa po ang presyo ng diesel pa noon, nakapag-uwi pa po kami ng 900. Ito pong lately, nung tumaas po bigla, naging 120 na eh. Kinugpit ko po yung diesel, 1,200, 2 o'clock pa lang, wala na akong diesel sa tangke. Naku. Tapos nag-boundary ko ng 500, natira sa akin 58 pesos. Tapos wala pa po akong diesel. Ha? Ubus pa? Ubus pa po. Tapos po, ito po, isa. Nung lumakas po, naka-count kami, naka-recover konti, naging 150 a day. Tapos nagbabayad po kami ng butaw sa opisina namin na 170. Ngayon, kulang pa rin po. Kaya sa krisis na ito, kailangan talaga malaman natin mula sa gobyerno ano ba ang magagawa ng gobyerno para sa ating lahat. May tulong bang naghihintay? Pag-uusapan natin mamaya yan, kasama ang isang Assistant Secretary na si Irene Dumlao ng DSWD. Oh, marami kayong tanong, di ba? Tanungin natin. Ayun, ako, ang lakas ng loob ni Asik Irene humarap sa tao, no? Para sagutin yung tanong, ano lang tulong nyo sa amin? Yun, meron namang tulong. May kaunting tulong. At yan ang pakiusap ng mga tsuper natin mula sa gobyerno. Pero ano ba talaga, Asik? Yes, Miss Corina, ang utos po ng Pangulong Marcos Jr., magbigay tayo ng tulong sa ating pong mga tsuper upang maibsan yung mga suliranin na kinakaharap nila bunsod nga ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya ang Department of Social Welfare and Development namamahagi po ng 5,000 pisong cash relief assistance para sa ating mga drivers. Oo, pero paano yun, Asik Irene? Ano yan, kada buwan? Or one time, big time lang na ganun?
ang utos po ng Pangulong Marcos Jr., hindi lamang minsan tayo magbibigay ng tulong pinansyal sa ating pong mga drivers. Ngayon lang po, tinatapos natin ngayon yung unang bugso ng cash relief assistance para sa mga drivers within the National Capital Region. And then lalabas po tayo ng Kamaynilaan para naman yung mga drivers outside Metro Manila ang bibigyan natin ng tulong. Then after this, titignan na po natin kung paano naman tayo magdidistribute ng pangalawang bugso ng cash relief assistance. Oo nga. Naku, kailan pa kaya yung ikot nun? Kung tatapusin pa ang Visayas, Mindanao, ano? May tanong na si Alan. Opo. Kasi po, mapalad po si Tatay Ben, nakakuha na po sila. Pero dito po sa rota po namin, marami na pong nagagalit dahil kami po, isa po kami sa hindi pa po nakakuha. Wala po sa master list ang aming mga pangalan. Lithium po kaming jeepney driver. Paano po yun? Paano po yun? Kasi dumadaan po ba sa barangay captain? Ito po mga jeepney drivers, ang listahan po ay galing sa LTFRB. At kinuha po ng LTFRB mula sa inyong pong mga JODA. Kaya ang naging solusyon po natin, Ms. Corina, ay kukunin na po ng DSWD mula sa mga JODA ang talaan ng inyong pong mga member drivers nang sa gayon mapasama kayo sa isasagawa natin na special payout after the Holy Week. Kasi ang utos po ng Pangulong Marcos Jr., dapat walang maiiwan ng mga driver, lahat po dapat mabigyan ng tulong. Kailangan na nilang makipag-ugnayan kanino? Sa inyo pong mga JODA. Ano po yung JODA? Jeep. Jeepney Iba yung Operators JOWA, okay. Drivers Association. Ayun, sa Jeepney Association. So alamin nyo na yon at ngayon pa lang, siguraduhin nyo na, Marisa. Hindi po ma'am, totally po ma'am, nakalista na po kami. Nilista na po kami ng samahan eh. Ang problema po, pagdating po sa payout, wala po kaming record eh. Wala po yung mga pangalan namin sa LGU. Tsaka isa pong katanungan ma'am, bakit po napunta po sa LGU kami mga driver ng JODA? Di ba dapat sa po yan? Sa LTFRB ng DSWD dapat, di ba? Bakit po napunta po sa LGU? Isa nga pong katanungan lang po yun. Mag-isagot po. Hinati-hati po namin yung mga drivers according to their residence. Kasi po, nakipag-ugnayan ng DSWD sa inyo pong mga LGU sa pagtukoy ng mga payout sites. So, yung LGU po ang nag-provide ng payout venues. So, finilter po natin lahat ng mga drivers at kung kayo po ay halimbawa taga Caloocan, kayo po ay dinagay namin sa mga payout sites sa Caloocan. That's the reason why nagkaroon po ng koordinasyon ang DSWD, LTFRB sa inyo pong mga local government units. Kung sakali po na hindi napasama ang inyong mga pangalan sa listahan, most likely po kulang yung information na na-provide ng inyo pong mga JODA sa LTFRB. Halimbawa, wala pong middle name, wala pong birth date. Kasi Ms. Corina, it's possible na may magkakapangalan. Nagkakaiba na lamang po doon sa kanilang birth date at middle name. So kapag kulang po yung information, ibinabalik po yan ng DSWD sa LTFRB at LTFRB ang nagbabalik po sa inyo pong mga JODA. So sa ganyang mga klaseng mga problema, may hotline ba? Kasi kung papadaan mo na naman yan dun sa JODA, baka hindi na naman sila pansinin. Alam nyo naman, maraming ganon. Yes, actually, sa lahat po ng payout sites natin, meron tayong joint help desk. May representatives ang LTFRB, DSWD, at LGU. So, kapag kayo po ay nagtungo doon, i-address po natin agad. Isasama po kayo, kukunin po namin lahat ng information so that when we do the special payout, nandun na po ang mga pangalan niyo. So, do they know who to follow up with, no? Ipopost po ng DSWD yung pong mga payout schedules at mga payout dates. And then LTFRB will post the names of the drivers sa kanila pong webpage. Okay, alam nyo na yung page na yon. Yung page po ma'am, totally sa alam po namin yung page. Ang problema lang po kasi ma'am, nag-monitor din po kasi ako. Bilang isang presidente ng lokal, yung mga membro ko, kilala ko po yung mga pinasahan ko. Ngayon po, yung patay po namin membro, kasama pa rin. Nakalista po. Bakit po kaya? Hindi ko naman po nilista yun dahil patay na po. Ayun. Yan po yung sinasabi natin. Yung po kasing list rin ng mga local government units at ng LTFRB, hindi po yan updated. I have a good explanation to that. Kasi po,
kapag yung driver namatay, hindi naman siya pupunta sa LTFRB para magsumite ng death certificate. So there's no way of updating it unless, of course, all of you have PhilSys ID. Kasi sa pamamagitan po nun, mamomonitor natin yung change sa status ng isang individual. O di simple, kung patay na, di walang kukubra, tapos sa Yes, usapan. but definitely hindi po yan matatanggap. O Ryle and Laila, ang sabi naman ng mga kamisis. Eto, ang kanyang tatay at kapatid ay tricycle driver. So, kanina pati yung butaw, ine-explain niya sa akin, ha? Naku, may bagong knowledge na naman ako, Ate Coring. O sige, ikaw na magkwento. Ate Julie. Ano po, yung tatay ko po ngayon, hindi na siya araw-araw bumabiyahe kasi nagba-boundary lang siya ng motor. Dati kasi ang kinikita nila nasa 800. 200 pang boundary, 200 sa gasolina, tapos 400 pang kain, saka pang bills, pang ipot sa mga kuryente. Ngayon, magkano na lang yung kita nila? Minsan 600, tapos sa gasolina lang yung 400 sa isang araw, tapos 200 sa operator. Tapos ngayon, nagbaba na yung operator ng kahit 150. Mabubuhay ba kami ng 50? Parang parang nasama na rin tayo sa gera, no? Opo, totoo yun. Ngayon naman, Totoo gera yun. ng buhay ang ginagawa natin dito. Parang rasyon, pag panahon ng... Di ba naabutan mo pa World War I? Ay, hindi. Grabe naman sa World War I, Ate Coring. Ay, hindi ka nakasama sa Death March? Okay. O ano naman masasabi, Ryle? Ate Coring, ito naman si nanay, yung anak niya naman daw nahihirapan na rin po. Sa pagtaas po ng gasolina, kaya sa loob ng 1 linggo, 4 na beses na lang siyang nakakapag-motor papunta sa kanyang trabaho. Ayun. Yun ang, puro kahirapan. Para sa akin, hanggang kakayanin lahat tayo, kailangan kumayod pa ng doble. Okay, sa krisis po natin ngayon, maswerte ang mga malalimang bulsa. Para sa mga kapatid nating nasa laylayan, magtulungan at magpakita na lang muna ng malasakit sa kapwa. Maraming salamat po sa inyo, Alan, Marisa at Bien. Pagpalain kayo. At thank you very much, Asek. Asek Irene. Ayun. May pera sa basura, yan ang mantra ng kamisis natin sa Rizal. Ngayon pa naman panahon ng taghirap. Kailangan po talaga natin makaisip ng ating pwedeng gawin sa bahay at pagkakitaan. Dahil ang mga balat ng chichiryang itinapon, nagiging instant negosyong bayong. Nung sinabi ng buhay na kailangan nating maging madiskarte. Itong si Ate Lealyn Benero ng Maras Rizal, game agad! Ang diskarte niya kasi ay gumawa ng mga bayong mula sa mga bagay na karaniwan nating itinatapon. Mapa plastic straps o balat ng chichirya yan, caring-carry i-transform yan ni Ate Lealyn. Nalipat po kami dito 2014. Sinubukan ko lang po ulit na magawa dahil po sa probinsya po namin sa Bicol. Yan po ang hanap buhay sa amin. Dahil dito, nakakatulong siya sa gastusin, nakakapag-grocery at nakakaraos sa araw-araw. Siyempre, nag-iisip ka rin kung saan ka kukuha ng pangpakain. Lalo na't may sakit ang kanyang asawa at hindi makapagtrabaho. Siya ngayon ang kumakayod para sa pamilya. Operahan po siya last year. Tapos di po siya natitigilan ng tulo ng nana. Siyempre po ang trabaho niya maalikabok. Kasama daw po yun sa bakterya kasi. Tapos napasok na yung baga niya. Nagbebenta rin siya ng make-up. Gumagawa ng basahan mula sa mga retaso. Minsan nagbebenta ng street foods. At syempre, ang kanyang mga bayong bags. Okay naman po, nakakasurvive naman. Pero tipid-tipid lang talaga. Isang tunay na Mrs. Rakitera. Walang sayang, lahat may paraan. Dahil kung sa ibabasura lang yan, kay Ate Lealyn, yaman yan na nagbibigay tulong sa kanyang pamilya. Ayan, ang galing! Kasama natin sa studio ngayon si Lealyn Benero, ang madiskarteng nanay ng Rizal. Welcome! Gaano katagal mo nang ginagawa? Since 2018 pa po siya. 2018? Paano mo naisip? Nung dati po, nag-alaga pa ako ng mga anak ko. Nag-isip ako kung paano po ako makatulong sa asawa ko. Oo. Habang po nag-alaga ko sa anak ko, pinapasyal-pasyal ko sila. Nakakita pa ako ng basurang yung ganito po, mga balat ng chicharia. Pinulot-pulot ko po siya, tapos inipinupin ko. Naisipan kong gawin yung ginagawa sa Bicol na mangyayari sa
Yung Buli. ganito. Opo, sa Buli po siya sa amin sa Bicol. Pero gumagawa ka na nito Hindi dati? pa po. Hindi? Hindi pa po. So ito lang yung ginagaya mo? Opo, ginawa ko pa lang po yan sa ganito po. Ayun. Nagsimula So- po ako dito, tapos nung nakaipon na po ako, nagsimula na rin po ako sa ganito kasi sa ninang ko po. Tinuruan na niya So po. nagsimula ka na rin ng ganito? Opo, sa ngayon po, ito na po ang tinutuloy ko. Level up ka na, girl. O, hindi ba? Yung ganito, magkano mo nabebenta ito? Yung ganyan po, pwedeng 30 or medyo malaki, 45, 50, depende po sa size. O, hindi ba? O, saan mo pupulutin yun? Sa basura. Ayun. Diba? Puhunan mo, yung pagod mo lang at saka yung zipper. Inaalok ko po siya sa mga kaibigan ko, tapos nagustuhan po nila. Oo. Na unti-unti ko na lang po din siya na makaipon din o kahit papano. Ay, ang galing. O, so pwedeng malaki rin ang gagawin, hindi pa lang tapos. Oo. Ito, hinahabi niya yan, o. So, paano mo natutunan ito? Nagpaturo ka rin? Sa Bicol po, nung bata pa po ako, yan po ang hanap buhay ng magulang ko. So nanonood ka. Opo. Pwede rin gumawa gamit ang dyaryo? Opo. Totoo ba? Opo. Huwag mo lang babasain. Opo, yun po. Di po siya talaga mababasa kasi masisira po agad siya pag binasa. Oo, pero kung dyaryo, mas marami ka makukuha, pero matibay rin. Medyo po, pag ano po, nilalagyan po namin ng varnish para medyo mag-ano po siya. Nilalagyan nyo ng barnis. Opo, O, di para- maganda rin, di ba? Opo, pang-design-design. Pwedeng ibigay sa mga newscaster. Kasi dyaryo. Opo. Di ba? Pwede ibigay sa mga reporter. O, panregalo na sa reporter. Mas may obituary po yung part na yun. Yeah, di ba? Marunong din ako, Ryle. Pero pwede na rin mag-level up gamit ito. Bagay sa'yo yan, Ate Corinne. Pink Ganda. and black. Okay. So anong payo mo sa lahat ng mga nanay na akala nila wala silang silbi sa bahay? Magtiyaga lang po, lakas ng loob lang po magsimula ng kahit malit na negosyo para po makatulong sa sariling pamilya. Aba, magkano nang kinikita mo kada buwan? Depende po. Minsan po nagagawa ko sa isang linggo niya nakaka 3,000 man po ako. O, biro mo yon 3,000. Hindi isang buwan, ha? Hindi. Isang linggo. Depende po sa order po nila. Depende sa order. Yay! Change ka rin. Asa pa? So, marami ka ba dalang pouch? Kasi mamimigay Ayan, tayo opo, dito. opo, mga sampol. Hoy, bayaran nyo siya, ha? Nakakahiya. Babayaran natin yan. Okay, everybody Thank you. happy! Tutulungan na kita, Ate Corinne, ni Ryle. Salamat po. Natin. Ang ganda. O, diba? Souvenir. Alam mo naman kami dito, namimigay parate. Ayun, thank you. Ayan, dahil sa krisis, kailangan talaga nating maghigpit ng sinturon. Kaya perfect dyan ang pinuntahan ng ating kamarites na si Laila. Mura na, nakakabusog pa ang Tapsilog at Pares. Laila, ihain na yan! Maraming salamat, Ate Corinne. Nandito tayo ngayon sa VS Express in Fairview, Quezon City. Kasama natin ngayon si Ate Mirna. At siya talaga magtuturo sa atin kung paano gumawa ng masarap, malinamnam at napakambangong Pares Tapsilog Segway to Pares. Ang haba kasi ng timeline ka lang. Bumuntong hininga akong ganon, di ba, Ate Corinne? So pagluluto na tayo. Yes. Taguan muna tayo ng Pares Tapsilog. I-slice muna natin ito into cubes. Teka, wait. Anong parte po yan ng beef? Kalitiran? O anong yung ginaga? Laman. Laman. Yun. Parang ako Kailangan lang. laman, oo. Malaman. Pareho tayo malaman. So, kailangan kasi mas maninam-naman lang. Oo naman. So, after nyan, slice na natin. Okay. So, imamarinate natin together with Toyo. konti sugar. Okay. So, lahat lang ng ingredients i-combine? Yes. Okay. Combine na natin. After nyan, na-combine na natin lahat ng ingredients. So, Ganyan ito na ang magiging itsura. product. Ayun, no. O, paamoy, pwede? Yes. Bawal tikim pa kasi ano pa yan. O, pero amoy pa lang, di ba? Hindi pa nga yung luto. Ang bango na, parang gusto mo nang asabin. O, hindi ba? So, yan. natin yan. Gano'ng karami? Konti lang. Ayan, mainit na. So, habang ginigisa natin ang aromatics mo, Ate Mirna, paano ka na ba natutong magluto?
experience, charge to experience na po. Oh. So, ilalagay na po natin ito. Charge to experience. Mga ilang taon lalong natuto ka magluto? Ano lang, siguro, mga 20. Palalambutin natin yan. Tapos kasi di ba, mag-juice yan, mag-isa niya, kumbaga lalabas yung kanyang katas. Pagkatapos yun, tsaka ba lalagyan ng tubig o nilalagyan pa ito ng tubig? Lalagyan pa yun ng konting tubig yan Ayun. para yung katas niya lumano. Ayan na ang tubig. Ayan na. So, paunti-unti lang. O ganun ka rin ba? Kasi paunti-unti lang para hindi mo siya, yung lasa niya Manuot. Yes, Yung lasa ganon. Correct ka dyan. Okay. So, Ate Mirna, ano ba naman itong nababalitaan ko na si Jerry, kapatid mo, siya pala yung nagpasimuno ng Vias Express. Oo. So, yung Vias Express na yun, siya yung nagsimula nun. Siya yung Ikaw ang nagtapos. Hindi. Ako yung nag-manage. Okay. Tawagin natin, Sir Jerry! Ayaw. Mahilig ka rin magluto, sir? Dito ka. Ayan. Mahilig ka rin po magluto? Aba, nagpapakulo tayo nitong ano. Yes, ma'am. Oo. Tapos, paano naman nagkaroon ng Vias Express? Actually, ma'am, isa akong OFW. Oh. So, after two decades na pagtatrabaho doon, na pagdesisyon ko na magstay dito for good. Kaya nagtayo ako ng Vias Express na pinangalan ko sa apo ko. Sir Jerry, tutuloy natin yung kwentuhan natin mamaya ulit, ha? Kumukulo na to. Ayan na, kumukulo na siya. After nakulo na yan, lumambot na yan, ito na yung magiging finished product. Ayan ang itsura. So, dapat dried siya, walang sabaw? Yes. Next na gagawin natin, gagawa tayo ng sabaw. Sabaw! Minsan ganun ako. Yes, sabaw. Sabaw. Nagsasabaw talaga. Hindi, utak ko, minsan sabaw. Di syempre, nagkwento na si Sir Jerry na OFW siya for 20 years. Ano naman ang kwento mo? Ako, single mom ako. Single mom. Okay. Dalawang anak ko. So far, graduate na lahat. Sarili ko na lang yung inaano. Sarili. So, enjoy Alam ko na mo, lang. yan naman talaga dapat, di ba? Yung sa mga single mommies dyan, di ba? Pagkatapos yung responsibility nyo sa mga bagets ninyo, huwag nyo kakalimutan yung sarili nyo. Yes. Mix-mix. Mekos-mekos lang. Okay, sige. Sabay-sabay yan eh. Sabay-sabay. So, kaya may buto para mas malasa palalo yung iyong sabaw. Tapos Okay. lalagay na natin Ang bawang. Hindi siya pinipitpit. Ganyan lang talaga siya. Ganyan talaga. And then, toyo. Okay. Sige, so habang nilalagay ni Ate Mirna yung sugar, nako mga kapatid ha, yung ingredients niyan ay nako. Mahahanap niyo yan sa Facebook natin and sa TikTok, Face to Face with Ate Coring. Sige, so papakuluin lang natin ito. Yan yung magiging sabaw natin dun sa beef pares. I see. So, gagawa tayo ng slurry. So, iiwan natin ito ng mas matagal, mas better. Lalagyan lang ng water from time to time. Hanggang sa madurog itong baka. Kasi pang nakakapagpaano, Masarap talaga with Malasa. star anise. Totoo ka dyan. Yan yung nakakapag-distinct ng lasa ng pares. Antayin natin na kumulo talaga na kumulo. Ayan na ang finished product, ang Pares Tapsilog Segway to Pares. Ngayon, naiintindihan ko na kasi ito yung Pares Tapsilog. Pagkatapos, ito yung sabaw. Ay! May laman din pala. Oh! Okay, sige. Taste natin. Ang sarap. Yes! Mabawang siya. Mabawang siya, tapos lasang-lasa mo rin yung star anise, which is yung nakakapagpalasa talaga sa Paris. Alam mo, if you insist, who am I to resist? Ate Mirna. Grabe, ang sarap talaga. 5 spoons for you, the best. Ito, okay. Ay, naku mga kamisis, kayo ba? Habang puno pa yung bibig ko. Natuto na ba kayo magluto? Ay, sarap talaga nito. Must try. Matutuwa sila Mister at ang mga kiddies pag kayo ay nagluto talaga nitong Pares Tapsilog Segway to Pares. O, di ba? Speaking of Segway, o di siyempre, Ate Coring, Ryle, ihain na yan! Natayin nyo lang ako sa studio. Ay, naku, magpapalit lang ako ng duster, ha? Kamisis!
Nako, walang maglalaway, please, dahil heto na ang niluto ni Laila at Mirna. Eto na! Tapsilog at pares. Magandang pagnegosyo rin, no, Oo di ba? nga. Alam mo, kung marunong ka magluto, hindi ka talaga magugutom. True. Buti na lang tinuruan ako ng nanay ko, Ate Cory. Correct. O ayan, ang nanay ko Kapampangan, kaya hindi mo mauunahan yun. Ako talaga. Oh, gusto ba ninyo ng pares? Let's go. Ay, pilitin nyo muna kami. Oo nga. Sige na. Masarap- okay. masarap ang luto namin. Okay. Ayan. Masarap yan. Talaga nagpalit pa ako ng duster para dyan. Baka matapon. Get O, one. diba? Ang sayang maging studio audience dito sa Face to Face with Ate Corings. Aminin. O, kaya kung gusto ninyong makasama dito sa studio, scan nyo na po ang QR code na nasa inyong mga screen. Tanong, importante ba talaga sa mga Pilipino na maging mahusay mag-English? Birthday ng ating mga kamisis, isa-celebrate natin sa K-Arawan, K-Sayahan! Espesyal na ulam para kay Mr. Pork Balbakwa, ihahain na! Ito ang Face to Face with Ate Coring, harapang kwentuhan, usapang walang iwanan! Face to face, tayo, face to face, solusyon ay hanapin. Face to face, problema ay ayusin. Sa tulong ni Ate Cory. Face to face. Face to face with Ate Cory.